Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang pangatlo sa mga libangan namin dito sa aming humble house. Ito ay ang paghahalaman. Bibigyan ko na din kayo ng ilang mga tips kung paano namin inaalagaan ang aming tanim na gulay. Sa aming humble house, meron kaming maliit na bakuran. 3.8 by 1.6 meters. Maliit siya pero hindi ito naging hadlang sa hilig namin sa pagtatanim. Kung pamilyar kayo sa vegetable container gardening, ganun yung ginawa namin. Namili kami ng mga paso at dito namin tinanim ang aming mga halamang gulay. Sa panahon ngayon, sobrang mahal na ng mga bilihin. Kaya mas magandang kahit papano, meron tayong maliit na gulayan sa ating mga tahanan. Para kung sakaling kakapusin tayo ng budget, ay meron tayong mapagkukunan ng pagkain. At syempre, pag tayo ay nagtanim, mas magandang gumamit tayo ng mga natural na pataba para ito ay magbenepisyo sa ating kalusugan. Ito ang aming mini vegetable garden. Sa ngayon ay nag-uumpisa pa lang kaming magparami ng aming mga tanim na gulay. Sa aming mini vegetable garden, mayroon kaming mga tanim na talong. Ang talong, pagtanim mula buto, sa pagitan ng 60 to 90 days ay maaari na tayong makaani ng bunga nito. At ito naman ang mga luto na pwedeng gawin sa bunga ng talong. Pritong talong, tortang talong, paksiw, pakbet, at marami pang iba. Meron din kaming mga tanim na okra. Sa okra naman, pagkatanim mula buto, sa pagitan ng 70 to 90 days ay maaari na tayong makaani ng bunga nito. At ito naman ang mga luto na pwedeng gawin sa bunga ng okra. Crispy okra, sahog sa sinigang, sahog din sa pakbet, at marami pang iba. Meron din kaming mga tanim na pechay. Sa pechay naman, pagkatanim mula buto, sa pagitan ng 30 to 40 days ay pwede na tayong makaani ng pechay. At ito naman ang mga luto sa pechay. Tulad ng sardinas na may pechay, sahog sa sinigang, pesa, nilaga, at iba pa. Meron din kaming mga tanim na kamatis. Sa kamatis naman, after 90 to 110 days na maitanim ito galing buto, maaari na tayong makaani ng bunga nito. Ito naman ang mga luto na pwedeng gawin sa bunga ng kamatis. Sahog sa sinigang, salsyado, tortang kamatis, kinamatisang isda, ginisang munggo, pakbet, at iba pa. Nagtanim din kami ng siling panigang. Sa siling panigang naman, sa loob ng 60 to 70 days after maitanim ito mula sa buto, ay maaari na tayong makaani ng bunga nito. Ito naman ang mga luto na pwedeng gawin sa siling panigang. Dynamite, syempre sahog sa sinigang, paksiw, Bicol Express, dinuguan, at iba pang mga pagkain na gusto lang ay mild ang anghang. Meron din kaming tanim na siling labuyo at siling Taiwan. Sa loob ng 70 to 90 days after maitanim ito mula sa buto, ay maaari na tayong makaani ng mga bunga nito. Ang siling labuyo at siling Taiwan ay ginagamit sa ating mga pagkain upang makadagdag lasa at pampaanghang. At bukod sa nakadadagdag gana ito sa pagkain, madami ding benepisyo sa ating katawan ang pagkain na sinangkapan ng siling labuyo. Nakatutulong ito sa pagpapapayat, baradong ilong, sinusitis, pananakit ng katawan, at paglunas sa baradong ugat. Meron din kaming tanim na oregano. Bukod sa ginagamit ding pangpalasa sa pagkain ng oregano, ito din ay mabisang gamot sa paso, kabag, pananakit ng lalamunan, ubo, at iba pa. Nagtanim din kami ng tanglad. Ang tanglad ay ginagamit ding sahog sa pagluluto dahil sa taglay nitong bango at lasa. At bukod dito, nakakatulong din ang pag-inom ng nilagang dahon ng tanglad sa may problema sa pagtulog, pamamanas, panunaw, pagiging balisa at madami pang iba. Ito naman ang tanim naming malunggay. Ang dahon ng malunggay ay maaari nating isahog sa mga pagkain tulad ng ginisang munggo, tinola, dinengdeng, at pwede din itong gawing malunggay tea. Ang dahon ng malunggay ay may mabuting benefits sa ating immune system, paningin, utak, puso, panunaw, buto, at lumalaban din ito sa kanser dahil ang malunggay ay may anti-cancer properties na maaaring makapigil sa paglaki ng tumor cells. May tanim din kaming basil. Ang dahon ng basil ay ginagamit din pampalasa sa ating mga pagkain. Bukod sa pampalasa sa pagkain, dahil sa taglay nitong aroma, ang basil din ay mabisang pantaboy sa mga insekto, gaya ng lamok, ipis at langaw. Punta naman tayo sa mga main nutrients na kailangan ng ating mga halaman at sa mga natural na pataba na ginagamit namin. Ang tatlong main nutrients na kailangan ng ating mga halaman para sa pagpapalaki ay ang nitrogen, phosphorus at potassium.
Ang nitrogen ay kailangan sa pagpapalaki at pagbuo ng dahon ng halaman. Ang phosphorus naman ay nakapagpapalusog at nakakatulong sa pagpapabulaklak ng halaman. At ang potassium naman ay mahalaga sa ugat ng halaman. Nakakatulong ito na mas lumago at maabot ang mas malaking teritoryo. Idagdag na rin natin ang calcium. Ang calcium ay importante sa flowering at fruiting stage. Maiiwasan nito ang paglaglag ng bulaklak at bunga. Ano nga ba ang mga ginagamit naming natural na pataba sa aming mga halaman? Naglalagay kami sa aming mga halaman ng balat ng prutas at gulay, gaya ng balat ng saging, mansanas, sayote, patatas, at iba pang mga balat ng prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa nutrients tulad ng sodium, magnesium, sulfur, zinc, iron, manganese, calcium, nitrogen, phosphorus at potassium. Naglalagay din kami ng balat ng itlog sa aming mga halaman. Ito ay mayaman sa nutrients tulad ng iron, magnesium, potassium, phosphorus at 95% calcium carbonate. Gumagamit din kami ng dumi ng ibon para pataba sa aming mga halaman. Ang dumi ng mga ibon ay mayaman sa nutrients gaya ng phosphorus at nitrogen. Ang ginagamit naman naming pandilig sa aming mga halaman ay tubig galing sa aquarium. Ang tubig sa aquarium ay mayaman din sa nutrients tulad ng nitrogen, phosphorus, potassium at beneficial bacteria. Lahat ng mga natural na pataba na ginagamit namin ay mayaman sa mga nutrients na kailangan ng ating mga halaman para tumubo ito ng malusog at magbunga. Ang pagtatanim ay maraming benepisyong naidudulot sa atin. Napapalakas nito ang ating katawan, nakakabawas ng stress, at natutulungan itong ma-relax ang ating isip at katawan. Nalibang ka na, nakapag-ehersisyo ka na, at may makakain ka pa. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-umpisa na rin kayong magtanim. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po muli ay may natutunan kayo at nadagdagan sana ang inyong kaalaman sa pagtatanim ng mga halamang gulay. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please support my channel, The Off Duty Supervisor, and please click the subscribe button, like and share. At i-click nyo na rin po ang notification bell para every time na may upload kaming mga bagong videos ay ma-notify kayo. Muli, maraming salamat po. God bless!